Ninilayan po natin ay ang ating ebanghelyo para ito po'y pagpapatuloy nung sinimulang ebanghelyo, yung tungkol sa pakikipagkasundo, no? So ngayon ay tungkol naman sa ilang beses, no? So ito po'y galing sa ebanghelyo ni San Mateo. Ang una po ay lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus. Okay, so unahin natin si Pedro, no? So sabi niya dito, tingin ko po ang tinutukoy sa pagbasa, ito'y patungkol dun sa mga tinatawag nating ministers of reconciliation. Primarily, hindi ko man sinasabing exclusive. Pero dahil si Pedro kasi ang nagtanong, particular yon dun sa mga kumakatawan o mga lingkod, ministers ng sakramento ng pakikipagkasundo. Kung maalala po natin, dun sa kahapon o kanina na ebanghelyo, inabanggit yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Anumang ipahintulot nyo sa lupa ay ipahintulot sa langit, doon sa mga alagad na kasama niya. No? Chapter 18, verse 18. Pero narinig natin na unang sinabi yan doon sa chapter 16, verse 19b ng parehong ebanghelyo. Kanino po sinabi yun na una? Kay Pedro. Hindi ba? Kasi nung confession ni Peter, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, "Who do people say that I am?" Sino ako ayon sa mga tao? So sabi nila, si Juan Bautista po kayo, si Elijah daw po kayo, isa raw po kayo sa mga propeta, di ba? Tapos, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kayo naman, sino ako para sa inyo? No? Sabi ng si Pedro ang sumagot, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya sabi naman ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro, et ikaw ay Pedro, at sa batong ito ay itatatag ko ang aking simbahan. Okay? Sa bandang huli sinabi niya, anumang ipahintulot mo sa lupa ay papahintulot sa langit. Anong pagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. So the role, the function of Peter and the rest of the apostles dun sa ministry of binding and loosing. Hindi ba? Medyo mabigat na kapangyarihan, kaya dapat nilang maging bantayan, no? At dapat ay maging makatarungan sila. Okay? So, tungkol sa ministers of reconciliation, alam po ninyo, pag pinag-usapan natin yung ministers of reconciliation, syempre ay una dapat ay pari. Pag pinag-usapan natin yung sakramento ng pakikipagkasundo, pari. But aside from the power of order, dapat din ay mayroong power of jurisdiction. Ano po power yung power of jurisdiction? Yung faculty. Hindi ba? Ano po yung faculty? No? Yun yung kapangyarihan na ipinagkakalob sa pari ng obispo. Pwedeng obispo magbigay, pwedeng Santo Papa, o ng local ordinary, no? Na ikaw ay may kapangyarihang gawin yung sakramento na iyon. May mga sakramento tayong facultative, no? Aside from the power of order, dapat meron kang faculty, no? Faculty. Ano yung mga sakramentong iyon? Yung kasal. Okay? Dapat meron kang faculty. Binigyan ka, pinapayagan ka. Pangalawa, yung kumpil. Okay, pangatlo yung sacrament of reconciliation. Okay, so hindi lamang ako pari, dapat ay mayroon kapangyarihan din ako na patawarin yung ganung uri ng kasalanan. Dahil meron tayong mga tinatawag na reserve sins. Halimbawa yung reserve sins, only the Roman Pontiff ang pwede magpatawad. O di kaya, tawag natin dito yung canon penitentiary na inassign ng obispo para sa isang diocese.
doon sa ganung mga uri ng kasalanan. O yung obispo lamang ang makapagpapatawad. Okay? Pag minsan sabi sa inyo, naku, sorry po. Hindi ko po mapapatawad yung kasalanan niyo. I have no power to absolve that kind of sin. Okay? So, yun. Yung tungkol sa mga lingkod ng pakikipagkasundo. Ngayon, kung babasahin natin yung gospel, meron kasi dong kwento yung hari at yung kanyang lingkod o alipin na malaki ang utang, no? Pero pinatawad niya. Kaya lamang yung lingkod, pagkatapos siyang patawarin ng 5 milyon yata yun, o 10 milyong piso. Tapos nung pinatawad na siya kasi wala siyang ibabayad, pinatawad siya ng hari. No, bakit naman sila magka-close nung hari? Nagpapautang yung hari sa kanyang lingkod. But anyway, nung paglabas niya, nakita niya yung kanyang kapwa lingkod na may utang sa kanyang 500 piso lang. Ilang percent ba yung 500 pesos sa 10 million pesos? Maliit na maliit lang yun, no? Pero ang ginawa nung lingkod na pinatawad ng 10 milyon, hindi niya pinatawad yung may utang sa kanya na 500 piso. 500 piso lang daw yung utang. Ilang percent ba yun ng 10 milyon? No? Parang paalaala yun doon sa mga lingkod ng pakikipagkasundo at sa ating lahat na mas malaki yung utang mo na pinatawad sa iyo. Bakit hindi ka marunong magpatawad? Hindi ba? Oo, kasi very humbling. Kasi very yung malaking kapangyarihan yung pinagkaloob sa mga lingkod ng pakikipagkasundo. To bind and to loose whatever you bind on earth shall be bind in heaven. Kung ano yung ipahihintulot mo, ipagbabawal mo, ganun din dito sa lupa, ay ganun din sa langit. Ngayon, ang tanong naman nga ni Pedro, makailang ulit po? 7 po ba? 7 ulit po ba? Wow! No? Parang siya na ang naglagay ng criteria No? Parang ang galing ko na kapag nakapagpatawad ako ng 7 ulit. Alam po nyo yung 7 sa biblical tradition ay ibig sabihin ho nun ay perfection. Okay, perfect na ako. Nakapagpatawad na ako ng 7 ulit. But let us remember, it is not us who measures or judges our righteousness. It is God. No? Hindi tayo magsasabi kung, wow, ang galing ko. Wow, ang banal ko. Wow, ang tuwid kong tao. No, it is not us who will set the criteria of righteousness. It is God. Di ba? Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus, hindi lang 7 ulit. 70 ulit pa nito. Ibig sabihin, ay parang walang hangganan. Di ba? Walang hangganan yung pagpapatawad. Dahil ikaw ay pinatatawad ka din ng walang hanggan. Ilang beses ka bang nagkasala sa Diyos? Ilang beses ka rin niyang pinatawad? 7 beses ka lang bang nagkasala? 7 beses ka lang ba pinatawad? Okay? So parang ganun gusto sabihin sa kanya ng Panginoong Jesucristo. Oh, okay? So kung pinatawad ka ng paulit-ulit, wag na tayo magbilangan. Sabi nga, wag na tayong magbilangan. Alam ng Diyos kung ilan. At baka mapagod ka lang sa kabibilang sa maraming pagkakataon at beses na tayo ipinatawad ng Diyos. Okay po? So, una, ministers of reconciliation. Alam natin, no? Malaki ang utang namin. Malaki ang utang ko. Kung malaki ang pinatawad sa akin ng Diyos, kung malaki ang aking utang, malaki ang pinatawad sa akin. So, dapat ay maging napagpatawad din. Diba? Kung 10 milyon, 10 milyon yung utang ko, sino na yung may utang sa akin na 500? Hindi ba? Okay. Pagkatapos, no, ay siyempre mahalaga yung papel no, yung binding and loosing. Yan. But let us be reminded and be humbled by the story na tayo bilang mga lingkod ay pinatawad ng 10 milyon. Yung humihingi ng tawad sa atin, 500 lang ang utang. Hindi ba? Pagkatapos, hindi tayo yung magtatakda ng ating kabanalan o ng ating pagiging matuwid. At sabi natin, wow, perfect na ako. Wow, ang galing ko na. Wow, matuwid na ako. No.
It is God who measures or judges our righteousness or our goodness or our holiness. Okay po? Maging mapagpakumbaba. Tayo'y nakakaranas ng walang hanggang pagpapatawad ng Diyos. Ganun din ang ating gawin sa ating kapwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.